Magtatanggal tayo ng radiator niya mismo, nililinisan natin yan. So ayan siya. So ang may-ari nito is nasa Chowking. So ito yung unit na titirahan natin ngayon. So radiator. Okay, so balikan natin mamaya guys kung saan ang mga update nito. As a mechanic, so ang gagawin natin ngayon na check muna natin, visualize natin yung arrangement ng parts, especially na radiator, para malaman natin kung saan tayo unang titira. So yan naman talaga yung mga basic tsaka pointers ng mga mekaniko. So bago yan ginagalaw, so kailangan mo munang alamin yung pagkaka-general na pagkakalagay-lagay ng mga pyesa bago mo tatanggalin. Okay, so nakuha ko na. So madali lang naman. So guys, hindi siya ganun kahirapan. Okay, so simulan na namin. Okay, so tanggalan namin yung mechanism. So ang mangyari, tanggalin muna namin lahat ito, pati itong intake intercooler, pupuntang supply ng hangin, pupunta doon sa turbo. So natin matatanggal yung kanyang radiator. Babaklas itong radiator guys. Medyo hiningal ako. So hindi natin matanggal yung takip. Tatanggal sana namin takip. Ang problema lang, hindi siya matanggal kasi naka-spot. So dudukutin na lang natin para may isang tira lang. Okay, yan yung genset guys. Yan. So update natin mamaya, balikan natin pagkatapos tanggalin ulit. Ganun yung maginisip niya, tanggal namin. Okay. Ayan na siya guys, kita nyo naman, tanggal na natin. Yan, genset. Isang set yan siya guys, kinabit dito. Nasa rooftop kami. Okay. Okay, so natanggalan natin guys yung hosing. Problema ito, kaya kailangan natin linisan sapagkat ito ang main problem ng radiator. Sobrang dumi na. So sigurado kung putik na yung lumalabas yan, paano pa kaya yung loob niyan? So marami ng putik yan sa loob. So yun ang genset. So natanggalan namin guys yung mechanism niya. So ito naman tatanggalin natin para makuha natin yung intake air cooler, okay, sa supply ng turbo. So yan na, nasa mga almost mga 50% na tayo sa trabaho natin. Okay, so medyo mahirap. Yan. So ayan na guys, almost tanggal na namin yung buong system. So yung sa paan lang tatanggalin natin. Pagkatapos nyan, okay na, pull out na siya. Tapos nililinisan natin, bubuksan natin yan. Bubuksan natin yan para makita nyo yung loob kung paano magtanggal ng radiator na devolve. Okay, yung kanyang pinaka-lock niya, hindi na sinusulda guys. So yun. Okay, hello, subscribe to my YouTube channel. Salamat sa inyo guys, salamat sa walang sawang suporta. Tanggalan namin. Oh sige. Yan. So pull out muna namin ito guys, may konti. Videoan natin may konti kasi nakahawak ako eh. So dalawa lang kami, wala akong cameraman. Ang mahalaga makita nyo yung basic tsaka pointers kung paano tanggalin tong dambuhan ng radiator na to. Okay. So tanggalan namin guys yung isang So ang gagawin natin, ipo-pull out na namin to. Okay, so balik tayo may konti. So yun na guys, tanggalan natin. So hawa na tong dito. Yan. Okay. So ayan yung buong mechanism. So ilalabas na natin muna ito para mas makita nyo yung So ayan na. Ang dumi. Ayan o. Okay. Kaya kailangan siyang linisan. Yun na yung tinira natin guys. Tanggal na siya. So, okay, yan yung Cummins to na na replica to guys, from China ito. Ayan. So ayun ang radiator, yun yung tao. So malaki yung radiator kasi laki ng tao. Okay, so okay, ngayon punta tayo sa shop, linisan na natin, tara let's go. So napakadumi natin. Kukunin natin yung radiator, nababa na namin, medyo nabigat talaga. So ayan, kita nyo sobrang dirty ng aking mga hands. Okay.
Okay, so kaliwa tayo. Ayun o, drive thru. Yun, doon din galing sa taso. Ngayon, hindi tayo order. Order kami. Drive thru. Wala natin radiator. Ayun. Tara, kunin mo. Okay na? Okay, fire. Sige. Hindi sumaya sila. Ah, okay. Diba, sakto kayo? Bukas, nandito ka, sir? Oo, nakaya. Ah, sige. Kumala lang ha. Sige na rin. Wala na. May mga gamit nyo na lang din. So, okay. Oo, sige, sir. So, ayan guys. Hado. Diyan ka na lang? Sige. So, tara. Uwi na tayo. So, yan na guys. Okay. Sa shop na tayo. Let's go. So, yan na guys. Napit tayo. Shop natin. Okay. So, ayan. Buhatin na natin to. Tara, let's go. So, ayan na yung radiator guys. Napakalaki. So, dito na tayo sa shop. Makita mo yung mga customer natin. Ayan sila. May 4 na nakaumang. So, ito, ano to? On call ito, biglang tawag. So, kaya respeto natin dahil kailangan yung tulong natin. So, makikita nyo guys, hindi siya solda. Ano na siya, gasket type. So, naka-bolt lang. So, bolt in siya. So, magandang tirahin. So, kaya makikita natin ngayon paano siya tanggalin. So, hindi na natin i-step by step. So, mahalaga makita nyo yung basic at pointers. So, fast forward natin guys para mas mabilis natin makita at matanggal yung mismong cover. So, tara, let's go. Okay, so open na, tingnan natin. Ayun oh. Wow, dun ang dumi oh. Putik. Wow. Putik talaga siya. Kaya yun. Oo. So yan ang nagiging cause ng bara. Overheat. Stuck up talaga siya. Ito yung dahilan kung bakit natin kailangan nating linisan yung ating mga radiator. So kailangan natin mag-undergo ng PMS. Okay, nakikita niyo yung mga tubing na yan. Yan ang nagbibigay ng bara. Okay? So, ibig sabihin, nasa mga 30% na lang yung gumagana nito na tubing. So, pag hindi nyo nalinisan guys, ang mangyayari dyan, yan, pag hindi nyo tinutuhog yung mga tubing na yan, hindi nyo pina-overhaul yan, yan ang magiging cause ng problema. Magkaka-overheat na yung makina mo, magugulat ka na lang, uusok ng bigla yan. Okay? So, ibig sabihin, kailangan mo linisan isa-isa yung system ng kanyang tubing. Makita nyo yan, no? So, napakakapal. So, okay, at least nakuha natin yung basic tsaka pointers kung bakit kailangan natin buksan yung mga radiator natin, kailangan natin ipa-overhaul. Especially kung ang tubig mo nagkukulay kalawang na. So, ibig sabihin, meron ng mga putik yan. So, ibig sabihin yan yung mga bakal na kalawang na nagmumula doon sa loob ng makina. Bakit? Kasi nga, ang gamit mo is tubig lang. Dapat yan is coolant para ma-avoid yung mga kalawang na maging ganito yung makina mo. Okay? So, fast forward natin guys para mas mabilis yung sistema ng paglilinis. So, basic tsaka pointers pa rin. Then, after natin maglinis ng tubing, so, didiretso tayo sa watering system. So bubugahan na natin doon ng tubig guys para dire-diretso na yung paglilinis natin. So gano'n na lang sa sabunan. Tapos yan, nililinisan talaga natin yan. Para kailangan matanggal yan yung mga ano na to. Mga tubing, ito yung mga natawag na 3 tubes. Kasi ito yung 1 tube, 2 tubes, and then 3. So ibig sabihin kaya lang 3 tube. Yung iba naman 4 tube. So yun ang mga basic pointers guys na dapat nyo malaman kung kailangan
may unit kayo, lagi kayo magpapalinis ng radiator. Kung halimbawa bago yan, at the age of 7, mula pagka-brand nyo to 10 years old, kailangan yung radiator mo palinis mo na. Dahil ito yung magiging problema pag hindi mo napansin yan. Okay? So yun yung mga pointers tsaka basic guys. Sprayan natin para mas malinis talaga. Para mahulog yung mga dumi doon sa loob. Pagtapos mong tuhugin, bubuhusan mo siya ng tubig para pumasok doon sa tube. Yun yung mga basic pointers guys, paglinis ng radiator na tama. Malinis sa labas, no? Tingnan natin yung labas ng tubig. So ayan o. So kabila tinanggal natin yung puwet tsaka yung so kita nyo yan o, malinis na yung lumalabas sa loob. So ibig sabihin magandang tira natin. Kita mo yan. May madumi, may malinis. Yan o, diba nakikita yung dumi. So yan o, malinis na kanina. Sobrang dumi yung lumalabas dyan. Okay. So yan yung pagtira guys ng radiator paglinis. Okay, so mamaya bubuuin na natin to. Yun. Okay, so ayan na, malinis na yung tira natin guys. Tingnan nyo yung butas. Kagusan yan. Tuslok ko ba? Sige brad. Tabo, yun. So kaya siya pinutusok para yung lahat ng mga bara doon sa loob matanggal. So kung titingnan mo yung butas niya, ayan, makita mo yung yung lapos, so, ibig sabihin okay na siya, malinis na siya. Okay, di ba? So kaya yung tubig dire-diretso ihigop doon. Maganda yung sistema ng cooling system kasi nga malinis. So tapos na tayo guys. So tanggalin natin dito and then patayo na natin. So tara, let's go. So ngayon guys, nandito na nakatayo na yung radiator natin. So mag-a-assemble natin dandahan. Una natin gagawin, maglalagay tayo ng gasket hole. So para mas dry siya, mas matigas. So fast forward natin para mas mabilis. Okay, let's go. natin guys, pinatong ko na yung yung cover sa taas, pagkatapos yung ilalim naman ang ikakabit natin pagkatapos sa itong kabila. So assemble na siya, so maglalagay lang tayo ng bolt. Okay, so kabit ko muna lahat pagkatapos balik tayo.
Okay guys, so almost done na tayo. Ito yung part ng ilalim. So nakabit na rin natin yung ilalim. And then pati sa ibabaw nakabit na rin. So ayan, makikita nyo naman. Set up na siya. So ang gagawin naman nating move is magkakaroon tayo ng tatawag na leak test. Pero ihigpitan mo natin lahat ng mga bolt pagkatapos saka tayo mag leak test. Okay, so tara, let's go. Okay guys, so tapos ko na rin. Medyo ginabi ako. So leak test ko na rin siya. So ayan, may laman na siyang tubig. Tubigan naman yan. Okay, so almost done na siya. So walang leaking yung tira natin. Okay, so okay yung tira natin guys. So okay, so ikakabit ko na lang ito diretso dun sa engine sa ilalim. Yung tubig niyan dun yung galing sa may tubo. So ginabi na tayo guys. So bukas na ito ng maaga natin may kakabit doon mismo sa may Chowking, sa building ng Chowking doon sa genset. So tulog na tayo. So balik na tayo bukas. Tara, let's go. Okay, magandang araw. So around 8:30 to 9 na siguro ngayon. So nandito na yung radiator set assembly. Makikita nyo. And then ikakabit natin doon sa loob na mismo ng kanyang Cummins engine na replica na made in China. So ngayon guys, medyo napuya talaga kami, napagod talaga, medyo groggy. Okay, so ngayon guys, nakakabit na namin yung mechanism. So ang gagawin namin ngayon is kakabit naman natin yung kanyang lahat ng parts na tinanggal natin, yung mga hoses, yung tawag yan, so yung gamit sa intercooler turbo, yung kanyang pampalamig mismo doon sa supply ng hangin. Okay, so ngayon nakikita nyo naman yung pyesa natin nasa labas, naka-ready na yan. So kabit-kabit na lang yan. Okay, so ngayon guys, nakakabit na natin yung buong mechanism nya. So hindi pa natin may videohan dahil medyo busy. So ayan na, nakabit na natin. And then ang isusunod natin kakabit is yung belt. So tingnan nyo guys, yung pagkabit ng belt, simple lang din yan. Merong pointers yan na ipapakita ko sa inyo may konti. Hawakan ko muna to, medyo nahihirapan kami. Okay, so balik tayo guys yung konti guys. Medyo mahirap yung pagkakatira ko. Papasilip ko muna sa inyo guys yung basic pointers kung paano natin ikakabit itong tatawag niya serpent belt ng Cummins. So yung pagkaka-estilo ng pagkakayari. So una natin ikakabit muna is itong tinatawag na clutch fan. Okay, so ang tawag naman nitong iba nito is overrunning clutch. So maraming tawag nito. So depende na yan sa pagkakaintindi mo. So ang pinaka-basic talaga niyan is radiator fan ang tawag nito. Okay, so marami kasing ibang mechanism ang tinatawag nila. So makita nyo ngayon guys, kinabit na namin yung radiator fan, and then sunod dito ikakabit is yung belt naman ito. Okay, so yun na guys, nakabit na natin yung belt, ready for release na lang siya. So ayan na, na-release na natin, and then okay na siya. So ang next step natin is ikakabit natin yung mga tube o yung mga hoses niya guys na malalakihan. So ayun na, dandan natin kakabit guys, step by step lang para mas mabilis yung tira natin, dahil baka gagabihin tayo nito sa titrabaho guys. So sigurado ito dahil mag-bleeding pa tayo. So mag-double check pa tayo ng mga mechanism niya. Then after that guys, mag-double check na tayo sa buong mechanism niya. Okay, so nabuo na natin lahat. Okay, so ngayon nabuo na namin, medyo magabi na. So nga bandang around 6 alas 6:30. So double check ako ngayon sa lahat ng buong mechanism para may mga konti papaandarin na natin to. So check natin lahat ng mga bolt, lahat ng mga sistema na tinanggal natin. So ikinabit na rin namin. So ngayon okay na, so may mga konti papaandarin na natin to. Okay, yun din, meron na rin laman na tubig ito guys. Yung kanyang radiator puno na rin to. So na-bleeding na rin to. So ang gagawin na lang is papaandarin rin natin para makita nyo yung sistema ng engine. So nandyan na yung guard and then yung manager ng Chowking. So ang gagawin natin ngayon double check natin lahat ng sistema. So far okay na. So ready for start na siya guys. So ngayon gagawin natin, papaandarin natin. So okay sir, paki-start na ng makina. Okay na. Okay, so umaandar na yung makina guys. So marinig natin yung andar ng engine, talagang medyo malakas. Bumubuelo kasi ito dahil generator set ito. So pag umaandar na yan siya, so mainit na rin yung yan guys, yung kanyang loob ng kanyang cooling system. So ibig sabihin gumagana yung tira natin. Okay, yung tira natin. So habang umaandar siya, mas maganda kung ipiti kayo, lagyan nyo na rin yan ng tubig. Okay, so yun ang mga basic pointers guys na natutunan natin. Pwede ko may bahagi. So yun lang. So shout out sa ating mga subscribers, yung mga unit owners, sa mga bagitang mga mekaniko at sa mga baguhang mekaniko. So please subscribe to my YouTube channel
And bye-bye and God bless. See you.